meron daw pong structure or presensya ng isang meter floating structure na parang may antena dyan sa Bajo de Masinloc. Kailan nyo po ito unang nakita, sir? And ano exactly ang floating structure na yan? Well, DJ Chan, no? Magkakaroon tayo ng press conference later today, around 10 o'clock. No? Hindi ko ipipreempt yung mga detalye. But I would like to confirm yung sinabi ni Gerald Browner yesterday na mayroon talagang platform or structure na natagpuan tayo sa Bajo de Masinloc. And on the part of the Philippine Coast Guard, we would like to confirm what he said. The Commandant of the Philippine Coast Guard, Admiral Ronnie Hilgaban, in the past few days have directed our Coast Guard aircraft to conduct MDA flight to document the presence of the structure and even yung sinasabi ni Gerald Browner na mayroong personnel ng Chinese personnel na nandito sa platform sa Bajo de Masinloc. Okay. Kung naiintindihan natin na baka hindi nyo pa po pwede i-share sa amin yung ilan sa mga detalye. Pero sir, kailan nyo unang nakita ito? At ilan po yung mga Chinese na nakikita natin na nasa structure? At yun po bang structure a permanent fixture? Paano po ba? Or platform lang na anytime pwede alisin? Ano siya exactly? Well, if there's one thing that I can confirm right now, ito ay isang platform, structure siya, has an estimated area of 30 square meters. Meron siyang length na 6 meters by 5 meters by 6 to 7 meters. Hindi siya fixed na i-move siya because we have documented before nandun siya sa isang location and then a few days after na i-move siya. So ibig sabihin it is a movable infrastructure. It can be a platform na ginagamit nila for whatever purpose na ginagawa nila ito sa Bajo de Masinloc. Oo, ngayon po ba confirm nyo na kung para saan nila to ginagamit? Kasi sabi may antenna daw yung structure eh. At ulitin ko lang ulit yung tanong, ilan po yung Chinese na nakikita natin doon sa platform? Based on the photo that we presented, merong 6 na personnel, Chinese personnel na nandoon sa nakatungtong sa structure. But hindi siya palaging 6. Later, hindi ko na lang banggitin. Hindi ko i-preempt yung press con later. Yes, but there are also instances na nababawasan yung Chinese personnel na sa platform. Minsan nadadagdagan. Nag-iiba-iba? Oo. Yes. Oo. Since when nyo nakita po itong structure na ito? Kailan pa sila nandyan? I won't give you the specific date, DJ Chan, but if you can still recall, itong unang statement ni Secretary Gilbert Chodoro that there is this raw information about the presence of the structure. Ito yung mga timeline kung saan na-detect natin na mayroong platform or floating platform na ginawa ang Chinese government dito sa Bajo de Masinloc. Yun pong mga Chinese na nandoon sa platform, ano po sila? Are they civilians? Ano pong suot nila? Paano natin i-describe yun? On my part, it will be speculative, kung I would label them kung part ba sila ng PLA Navy or part sila ng Chinese Coast Guard or marine scientist sila. We still don't know the actual kung ano sila? Identity ng mga personnel na ito na nakita natin doon sa structure. Anong suot nila? Kung okay lang pong i-share nyo yun. Anong itsura nito mga Chinese na ito na nandiyan dyan? It was an MDA flight So medyo blurry pa kung ano talaga yung suot nila. But they are wearing hard hat. May mga helmet sila. May mga helmet so hindi rin masyado maaninag yung kanilang mga mukha. Yes. Tama po. Rira, no? Helmet Admiral. na yung tipong ginagamit ng pang-construction worker. Kaya hard helmets. Oo, kaya kita nyo na talagang Chinese sila. Kita pa rin po yung mukha nila. Okay. Gaano po kaseryoso yung pagtingin dito ng PCG at ng ating pong mga military personnel kung may implications po ito sa halimbawa ay security ng ating bansa? Anong ginagawa nila doon? Meron na po ba kayong assessment kung ano talagang purpose nila? Ba't sila nandun? DJ Sa, I will reserve the answer mamaya. Dahil sa press con, there will be a DFA to answer the diplomatic action, member from National Maritime Council, National Security Council, and even the Armed Forces of the Philippines to respond to this kind of question. Oo. So ayoko rin i-preempt kung ano yung sasagot nila. But definitely, on our part, we believe na itong ginagawa ng China na ito ay illegal. It compromises our sovereignty and sovereign rights in the West Philippine Sea. At higit sa lahat, ito ay violation ng UNCLOS and it also
shows that they are not adhering to the 2016 Arbitral Award. So dahil illegal, nag-radio challenge po ba kayo sa mga Chinese na nandoon? Yes. Pinaalis niyo po ba Our, sila? Wala na po ba sila pilot- doon ngayon? Yes, our pilots and together with the Coast Guard vessel constantly do radio challenge, no? Whenever we do our MDA flight and sovereignty patrols dito sa area ng Bajo de Masinloc. Pero nandun pa rin sila sa area up to now. That is something that I will also reserve my answer, DJ Cha, no? Mamaya din po nyo sasagutin yan, sir. Mamaya na lang Sir, din. okay, baka ito pwede nyo yung masagot. Aside from this platform structure na nakita natin sa Bajo de Masinloc, are we looking at other areas na baka may similar structure na kapareho po nito na baka nandoon na rin yung mga Chinese? As of now, to give you a direct response, DJ Cha, no? Wala tayong nakikitang ganitong activities in the other parts of the West Philippines. Aside from the diplomatic protest na I think naihain na po ng DFA, ano pa pong ibang aksyon ang gagawin ng gobyerno natin dito? Well, the primary and of course, ang pangunahin nating action towards this is the diplomatic action. As to the other actions, it will be laid out later during the press conference, DJ Cha. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.